Good morning po mga kapatid. Kumusta po tayo dyan sa ating mga tahanan? Muli, ito po ay third Sunday na kung saan wala po tayo sa ating mga churches. But we thank the Lord because we have this source na kung saan we can still stay connected with one another in spirit and of course in our fellowship with the Lord. So this is our third Sunday na wala po tayo sa ating mga churches dahil nga po dito sa COVID-19 na hindi pa natatapos mga kapatid. So, this day we will continue our study with the Word of God. But before that, let us first have our prayer. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you very much for this wonderful day you have added into our lives. We thank you for the time that we can study your words. It is our prayer na kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan na maintindihan ang iyong salita at maging kasangkapan sa ikalalago ng aming espiritual na buhay. Lord, we continually pray for guidance and protection sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran, at maging Panginoon sa mga frontliners, sa mga doctors, nurses, policemen, soldiers na tumutulong po Panginoon sa bayan namin. Salamat po at ikaw lamang aming tiyataas, pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun nga mga kapatid, we will continue our service, our study in the Word of God. So, last Sunday, napag-aralan po natin yung lockdown but not shutdown. Kaya nga, nandito na naman tayo. Okay? Dahil nga po, hindi tayo shutdown, although we are locked down in our respective houses. So, may quotation po tayo dyan. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ayan. So sa quotation na yan, pinapaalala na ang ating buhay ay iisa lamang. Ngunit anumang bagay na ginawa natin para kay Kristo ay hindi kailanman masasayang. Yan sabi ni Apostle Paul na your labor is not in vain in the Lord. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pag-aaralan itong isa sa, siguro, sabihin nating trend sa mga religious group, no? Dahil nga po sa mga nangyayari sa ating mundo, sinasabi po nila na malapit na daw po talagang dumating ang ating Panginoon. Well, in fact, napakarami ng mga tao na naghulat na darating na ang Panginoon, pero nothing happened. No? So this time, pag-aralan po natin yung Christ coming for the church. So, totoo nga ba talaga na malapit nang dumating ang ating Panginoon? Pag-aralan natin yan. Tingnan natin. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, ito po yung ating pag-aralan, mga kapatid. Basahin po natin. I use NIV version. Sabi po dyan, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. In verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with Him, no? Nasabi diyan, kung tayo ay nanampalataya na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, gayon din po, yung mga nangamatay kay Kristo ay siyang bubuhayin at dadalhin niyang muli sa kanyang kalwalhatian. In verse 15, sabi diyan, according to the Lord's word, or according to the word of God, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Tingnan natin muna ito, ano? According to the Lord's word. Sinasabi ni Apostle Paul na itong sinasabi niya ngayon sa atin is not from anyone, but came directly as a revelation, a special revelation from the Lord to him as the apostle of the Gentiles. No? Galing sa Panginoon. Nasabi niya, we, including himself, during the time that he wrote this epistle, nasabi niya, tayo na madatna na buhay pa,
sa pagbalik ng Panginoon. In other words, mga kapatid, sa pagbalik ng Panginoon, mayroong mga buhay pa na mga believers. So, that's why not all believers ay mamamatay sa pagdating ng Panginoon. There are those na buhay pa sila, nadatnan sa pagbalik ng Panginoon, hindi na po sila papatayin ng Panginoon. Sila po ay manatiling buhay at papalitan na lamang ang kanilang katawan ng glorified or incorruptible body. At sabi niya, yung mga buhay na madatnan sa pagdating ng Panginoon, of course, this is not second coming, mga kapatid, no? This is just the coming for the church, for the body of Christ. Iba kasi yung coming ng second coming of Christ. Kasi yung kanyang pa is aapak mismo, no? Aapak mismo dun sa Mount Olive, no? Ito ay sa air lang. So, sa pagbalik ng Panginoon, yung mga matira na buhay pa, hindi sila mauna doon sa mga namatay. Ano ibig sabihin yan? Hindi tayo akyat agad at imit ang ating Diyos dyan sa alapaap. Hindi. Hindi tayo pwedeng mauna doon sa mga nangamatay na believers din. So, anong mangyari pala? In verse 16, sabi po dyan, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." The Lord Himself, ang Diyos mismo ang bababa. This is not, again, second coming. This is just coming in the air. From heaven with shout. Merong tatlong bagay dyan na binanggit tungkol sa pagbaba ni Kristo. Una, mayroong pagsigaw. Pangalawa, voice of the archangel, tinig ng archangel, and with the trump of God. Mayroong trompeta ng Diyos ay siyang tutunog. At kasabay dyan, yung muling pagkabuhay ng mga nangamatay kay Kristo. Mga believers under the dispensation of grace. Take note, itong mga mabubuhay dito na patay, hindi ito lahat ng tao na namatay. Kundi, yung mga tao lang na namatay na mayroong pananampalatay kay Kristo. Only those who are believers of Christ, who have been saved by grace through faith under the dispensation of grace. Sila lang po yung bubuhayin diyan. And ito po, there will be a certain coming of the Lord at some future indefinite time. Tandaan po natin yan. Ang verse na yon ay nagpapahiwatig na mayroong pagbabalik muli ang Diyos. No? Certain. Ibig sabihin, without doubting, walang pagdududa, babalik siya. Pero sabi diyan, at some future indefinite date. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Kaya hindi tama yung nanghula. Marami nang naghula. 1970s, 1990s, naging 2000, and so on. Marami naghula pero walang nangyari na pagdating ng Diyos. Kasi sabi sa Bible, walang specific na date ang pagdating ng Diyos. No? Sa kanyang second coming may mga signs. Pero dito kasi itong didiscuss natin, coming for the church sa atin. No? Iba ito kasi. So, God will come. We do not know when and where, but for sure, He will come. And if ever He comes, ito yung tanong, are you ready? Handa ka kaya? Kung darating ang Panginoon ngayon mismo, handa ka kaya na harapin siya? Sigurado ka ba na kukunin ka rin ni Lord, na kasama ka sa kanyang mga kukunin at dalhin sa sangkalagitan? No? That's the question. In verse 17 and 18, "Then we which are alive and remain," sabi kanina, di ba, sa previous verses, na hindi tayo mauna dun sa mga namatay. So, yan. Tayong mga natitira na buhay pa, alive and remain, shall be caught up together with them. Sino yung them? Yung mga namatay na binuhay muli. In the clouds. Ito yung sinasabi ko. Ang coming na ito ni Christ, in the clouds, hindi siya bababa dito sa lupa. No? Just in the clouds, just in the air. To meet the Lord in the air. Ayan, very clear na itong coming ni Christ ay sa himpapawid lamang, alapap. "And so shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words." So, yung coming na ito ni Christ ay dyan sa alapaap lang. The word caught up, ano? Yung word na caught up, na ginamit doon sa King James Version, is from the Greek word harpazo.
Na ang ibig sabihin nito ay to seize, to carry off by force, to snatch out or to snatch away. Dito natin nakuha yung word na rapture. Although walang word for word talaga sa Bible na rapture. But the term, the word rapture, it identifies or it refers to the carrying away, no? Taking away of the believers by God Himself. Diyon sa first heaven, no? Kukunin niya tayo. Tiningnan ko yung kahulugan din ng rapture sa dictionary. Okay din naman yung kahulugan niya sa World Web. Ganito po ang pagkasabi. Ang rapture, ito yung sinasabi na the future event when Christian believers are suddenly removed. The word suddenly. Removed from the earth before the second coming. Maganda. Nagustuhan ko yung kahulugan niya kasi yung rapture, sabi niya, ito yung event before the second coming of Christ. O, tama si World Web. Dispensationalist pala itong si World Web. Ano? Sabi niya, ang rapture ay ito yung maunang mangyari bago yung second coming of Christ back to earth. Kaya ngayon mga kapatid, tingnan natin yung pinagkaiba ng rapture sa second coming. Para huwag tayong ma-confuse. Sasabihin din natin, parang sasabay tayo sa mga ibang tao, malapit nang dumating ang Diyos. Second coming na. That's wrong, ano? Kasi mauna muna yung rapture bago yung second coming. No? Kaya hindi tayo dapat mabalisa, mga kapatid. Tingnan natin yung difference between rapture and second coming. Ano nga ba ang pinagkaiba nitong rapture, second coming? Of course, first of all, tandaan natin na itong rapture ay para sa dispensation of grace, sa ating mga believers under the dispensation of grace. While yung second coming is for the Israel. Kaya hindi right term na gamitin natin yung second coming para sa atin. Ang term natin na ginagamit is coming of Christ. Walang second kasi yung second sa Israel yun. Or kaya sa atin is rapture. Tingnan natin. Ang pinagkaiba ng rapture sa second coming. First, rapture, as I have said well ago, is for the members of the body of Christ po. Sa binasa nga po natin kanina doon sa 4 verse 17 ng 1 Thessalonians. Sabi ni Paul, we, including himself, tumutukoy sa mga believers in the dispensation of grace. Kasi tayong mga believers in the dispensation of grace ay kabilang sa body of Christ. Paano ba makabilang sa body of Christ? Bilang faith, no? Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith. Pananampalataya na si Kristo ay namatay para sa atin. Siya ay nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kung tayo ay sumampalataya dyan, yun yung tinatawag natin the gospel of Christ, tayo ay maliligtas. Not of works, not of religion, not of anything in the world. Tayo lang ay sumampalataya. No? At once na ginawa natin yan, tayo ay tinatawag na member or members of the body of Christ. At congratulations, kasi kasama ka dito sa rapture, sa coming of Christ. No? What about second coming? Ang second coming, mga kapatid, ito naman ay para sa Israel, as I have also said well ago. For Israel and all the people left behind the rapture. Yung maiiwan dito sa lupa, kawawa nga din po yung mahal natin sa buhay, ano? Na maiiwan dito sa lupa sa pagdating ng Diyos, na kukunin niya tayo, dalhin dyan sa alapap at sa langit, no? Sa third heaven. Kawawa yung maiiwan dito sa lupa. Bakit? Dadana sila ng 7 years tribulation. Bago pa yung second coming, may 7 years tribulation pa. No? Kaya, itong second coming, mga kapatid, hindi para sa atin, kundi para sa Israel. Ang para sa atin ay yung rapture or coming. Pangalawa, Christ comes in the air. Nabanggit po na rin yan kanina. Same papawid lang. While sa second coming, Christ comes back to earth. Ayon dyan sa Zechariah 14 verse 4 and Acts chapter 1 verse 11, yung paa ni Kristo, bababa siya at aapak siya mismo sa lupa. No? Sabi dyan sa Acts chapter 1 verse 11, sa Mount Olives yan, ano? Sabi ng anghel dun sa mga disipulo na tinitingnan si Christ habang papaakyat na sa langit, sabi na, itong Kristo
na umakyat ay siya rin bababa dito mismo. Ano? So, babalik siya at apak sa lupa. Sa atin, sa rapture, andyan lang sa himpapawid. Yan po yung pinagkaiba, mga kapatid. Ano pa? Pangatlo, only believers can see Him. Sa rapture, ang makakita lang sa kay Kristo, yung mga believers lang. Mga unbelievers, so ibig sabihin, hindi lahat ng tao. Ayan, sa second coming naman, every eye shall see Him. Yan ang pinagkaiba, no? Sa second coming, lahat ng tao makakita. Dito sa rapture, tayo lang na mga ligtas. Pangapat, no preceding signs. Walang mga signs. Walang palatandaan na, andyan na pala si Christ. Dahil ito, nakita ko, ganito, ganyan. Walang ganon. Kasi sa second coming, preceded with signs in heaven and on earth. Andun yung paglindol, pagdilim, kalaglag ng mga bituin, no? Pagdilim ng araw, ng buwan. Marami. Wars. Maraming mga signs dito sa second coming. Pero dito sa rapture, wala itong sign. Biglaan lang ito. At ang pag-participate lang dito yung mga believers, as I have said well ago. No? And then of course, number 5 is mystery. Itong rapture mystery, it is secret. Bakit? Bakit sekreto ito? Kasi nga, ang makapag-participate lang dito, ang makukuha lang dito ay yung mga believers in the dispensation of grace. Belong to the body of Christ. Sa second coming, prophesied na po yan. No? Yung ginamit kong verse kanina, yan lang din po. Hinulaan na yan na darating si Kristo. Although ito, parang isipin natin, parang hula din yung sabi ni Apostle Paul na coming of Christ. Pero, ang point dyan is that walang mga signs na sinabi. No? Basta darating siya, like a thief. Parang kagaya ng isang magnanakaw. So, yan po yung pinagkaiba ng rapture sa second coming of Christ. And I hope maliwanagan tayo mga kapatid na ang term natin is rapture o kaya coming of Christ. Hindi yung second coming ang hinintay natin, kundi yung rapture, pagbabalik ni Christ para sa atin. No? So, it is not right to ask the question. It is inappropriate. Is the second coming of Christ near? Kung yan yung tanong, malayo pa. Kasi nga, dadaan pa ng 7 years tribulation after ng rapture. Ang tamang itanong natin, ito, is the rapture coming near? Kasi yan ang mauna Mas mauna itong rapture kaysa second coming. Kaya mas magandang itanong tungkol muna sa rapture. So kung ito ang tanong natin, is the rapture coming near? Anong sagot natin? Anong sagot mo? Malapit na ba ang rapture? Pag sinabi mo na sa mga palatandaan, malapit na. That is wrong. Walang palatandaan, as I have said well ago. Well, the answer is, rapture is always near. It is imminent. It can happen anytime. No? So, kung tungkol lang naman sa malapit na ba, ay sobrang lapit. Laging malapit ang rapture kasi walang sinasabing na taon, buwan, o araw. It can happen right at any moment. Kahit ngayon, habang nagsalita ako, it can happen. No? Mamaya or bukas. Yan yung rapture. It can happen right at any moment. So, it's always near. So, ang tanong lang dito mga kapatid, ito, if Jesus comes back today, kung ngayon din mismo darating si Kristo, are you sure you will be one of those whom He would take to heaven? Ayun, tanong ko kanina, no? At sagutin natin yan ngayon. No? Sigurado ka ba nakasama ka sa makukunin ni Kristo at dalhin dyan sa himpapawid and finally sa third heaven na kung saan makakasama natin siya for eternity? Sigurado ka ba na makasama? Kung ikaw ay nag-alinlangan pa, bigyan kita ng katotohanan mula sa salita ng Diyos para masigurado mo din. To be sure you will participate rapture, very simple. Have faith, believe the gospel of Christ. Ano yung gospel of Christ? Romans 1:16, sabi diyan, His death, burial, and resurrection. Ayun dun sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. His death, burial, and resurrection. So maniwala, sumampalataya na si Kristo ay namatay, nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Yan lang ang paraan para maligtas. Accept Him as your Lord and Savior. Kailan? Right now. Huwag mo nang sabihin mamaya. No?
Ngayon mismo. Kasi sabi sa Bible, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. The best way to prepare for the future is to prepare now. Gusto mo bang maging handa sa rapture? Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Sumampalataya na siya'y namatay para sa iyo, nailibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pag ginawa po natin yan, be sure, no? We are sure na 100% makakasama tayo dyan sa rapture. Hindi sa second coming kundi sa rapture, sa coming of Christ. Anytime. No? So I hope that you will accept Christ, believe Him sincerely from your heart. No? Upang sa gayon ay sama-sama tayo doon sa sangkalangitan na paglingkuran ng ating Panginoon. So thank you very much mga kapatid sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. God bless you always and keep safe mga kapatid. To God be the glory. And shall we bow our head and let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you very much once again for this day na amin pong napag-aralan ang iyong salita. Now, O Diyos, ang iyong salita na siya pong aming napag-aralan ay maging gabay namin na hindi po kami madala sa anumang mga ibang katuruan patungkol sa inyong pagbabalik. We are waiting and hoping, Father, sa inyong pagbabalik para kunin kami ng mga lingkod ninyo. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa kaligtasan na aming natamo sa pamagitan ni Kristo. Thank you very much for the salvation by grace through faith. And we are praying, Father, na marami pa pong maligtas, magkaroon ng pananampalataya sa inyo. And we just want to give you back the glory and all praises in the most precious name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ingat po mga kapatid. God bless.